Okay, medyo naputol po tayo. Paumanhin po sa bawat isa sa ating pong naging problema sa signal. I hope na may ayos po ang signal. Ano po? So, I am very sorry. Pero, yun po, tayo po ay nag-pray. At sa pagkakataong ito, babatiin po natin ang mga birthday celebrants. Ano po? Nais ko pong batiin natin ang ating pong mga birthday celebrants. Sila po'y nagse-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan at gusto nating makirejoice po sa kanila. Nais po nating batiin si Doc Bob Dailo. Happy birthday po, Doc Bob. Ganon din po si Sister Cecilyn Mansibad. Happy birthday sa iyo. At gayon din po si Arjen. Happy birthday kay Arjen. Kay Patricia Russell. Happy birthday kay Patricia Russell. At alam ko po, marami pang nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Pero medyo hindi po natin nakuha lahat. Ano po? Pero ang akin pong inaanak, si Tricia Galura, happy birthday din sa iyo. So, marami po ang nawala ngayon sa ating pong linya. Ano po? Dahil po nagkaroon nga po ng problema sa signal. Pero alam ko makakabalik din po ang bawat isa. So this time, tayo po ay magbibigay pansin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi po tayo para magpakatagal, pero gusto ko po na somehow ang bawat isa po ay mapaalalahanan. So tayo po ay magbibigay pansin sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2 and verse number 10. Okay, kung nakita na po, ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse number 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works." For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, sa sentruhan po natin, yung pong concept ng sinabi po ni Apostle Paul, "For we are His workmanship." Okay? God's workmanship. Yan po tayo. Sapagkat tayo po ay mga gawa ng Panginoon para sa mabubuting gawa. So, ito po ang ating pong bibigyang pansin sa ating pong mensahe. His workmanship. Christians, isang napagandang paalala po na makita natin na tayo po ay gawa ng ating Panginoon. Dalawang bagay po. If you will consider the context, in verse number 8, verse number 9, ito po yung very popular. Ito po yung common use verses. At ang pinakasinesentrohan po nito ay ang salvation na niliwanag po ni Apostle Paul, not of yourself, not of works. Idiniim po niya ng usapang kaligtasan ay hindi po sa iyong sarili, hindi sa iyong gawa, at niliwanag niya upang ang sinuman ay wag magmapuri. So, ang sabi po ng verse number 10, "For we are His workmanship." So, the context is that ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. At tayo po ay nilikha o nilalang or masasabi po natin sa kontekstong ito, niligtas ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Kaya ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin. In fact, naalala ko po na meron pong mga ilang pag-aaral po tayo na binigyan po natin ng emphasis yung pong masterpiece ng Panginoon at yung po ay ang kanyang mga anak. Tayo po sa usapang pangkalahatan, sa paglikha ng Panginoon, tayo po ang kanyang obra maestra. But deeper than that, sa usapang Kristyanismo, tayo po ang masasabi nating masterpiece ng Panginoon. Dakilang gawa ng Diyos. And again, it is good to be reminded, folks, na ako at ikaw ay iniligtas ng Diyos nang hindi para sa ganun lamang. Hindi para sa walang kwentang bagay. Meron pong purpose, meron pong dapat na meron pong patunayan sa ating pong buhay bilang mga tunay na ligtas. Ilang mga bagay po ang gusto kong ipaalala po sa atin. Okay, we are His workmanship. Yan po ang ating pong sentro ngayong gabing ito. Ako at ikaw, bilang Kristiyano, tayo po ay workmanship ng ating Panginoon. Again,
For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi lamang para pumunta sa langit. So wala pong argumento na ang ligtas sa langit pupunta. At wala rin namang argumento that the Lord Jesus Christ came to save us. Ibig sabihin, upang tayo po ay makatiyak ng langit. Pero dito po sa ipinupunto ni Apostol Pablo, maliwanag po na bilang mga iniligtas ng Panginoon, meron pong dapat maging makabuluhang gamit ang buhay natin dito po sa lupa. Iniligtas tayo ng Panginoon, nakalakip ang magagandang masasabi nating dahilan. Okay, yung pong God's purpose kung bakit tayo iniligtas. Uulitin ko, ako at ikaw, dahil Kristiyano po tayo, sa langit tayo pupunta. Naparito ang Panginoon upang makatiyak tayo ng langit. Naparito ang Panginoon upang tayo po ay Kanyang iligtas. Pero mayroon pong bagay na dapat makuha po natin, maintindihan po natin, matutunan po natin, at ito'y dapat maging paalala lagi po sa atin, na ako at ikaw ay iniligtas ng Panginoon, una, to do good. Para po sa mabubuting gawa. Very clear po yan. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Masagwa po na ikaw ang Kristiyano, ikaw pa ang masasabi nating gumagawa ng kasamaan. Hindi po maganda na Kristiyano, evil po ang ating ginagawa. So tayo po iniligtas ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Hindi po para maligtas mga gawang mabuti, hindi po bilang ligtas, tayo po ay dapat kakitaan ng mga gawang mabuti. Ako at ikaw ay iniligtas ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Ang sabi po, created in Christ Jesus unto good works. Yung salitang created dito, alam naman natin na syempre po, nung likhain po ng Diyos ang tao, talaga namang ang gusto ng Diyos para sa kabutihan. Pero dahil sa context ng pinag-uusapan natin, yung idea po dito na for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, ang idea po nung created, iniligtas. Ibig sabihin po, kaya tayo niligtas ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Kaya nga ang Kristiyano po, dapat isa sa mapagkakakilanlan sa atin ay ang kabutihan. Ang paggawa po ng mabuti. To do good, yan po ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, merong mga bagay po, like for example, ang sabi po ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Matthew chapter 5 and verse number 16. Di po ba? Malinaw po ito eh. Sinasabi po, actually po, sa deklarasyon mismo ng Panginoon, sinabi po ng Biblia, sinabi po mismo ng Panginoon, na tayo raw po ang liwanag, tayo raw po ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Diba? Dalawang bagay po ang nasabi ng Panginoong Jesus. Tayo raw po'y ilaw at tayo po'y asin. Sa naging pagliliwanag ko po, mga kapatid, atin pong laging sinasabi na sa realidad, hindi naman talaga tayo yung direct light. We are only reflection. Okay? We are just the reflection of the true light. Because the true light is our Lord Jesus Christ. Diba? Yan po yung sabi ni John the Baptist eh. Nung ihatag niya yung daan ng Panginoon, sabi niya, hindi ako ang ilaw, kundi ako'y naparito upang patotohanan ang ilaw. So, yun po ang gusto kong sabihin. The true light is no other than our Lord Jesus Christ. Diba? Sabi niya, I am the light of the world. So, kung sino man lalapit sa Kanya, at mananampalataya sa Kanya, hindi nalalakad sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. So, ngayon po, malinaw na sinabi po niya sa kanyang pangangaral doon po sa Matthew chapter 5 and verse number 16, after nasabing kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang sabi po, and let your light so shine before men, sa papanong paraan. Okay? Bakit kailangan magliwanag po tayo? That they may see your good works. Pero siguro po, maganda rin mag-evaluate po tayo. Kung nagsasabi tayo na tayo po'y Kristiyano, it is good to somehow evaluate ourselves. Tayo ba talaga'y nagliliwanag?
Okay? Ano po ang katibayan na tayo po ay nagliliwanag? Diba? Kakakitaan tayo ng mabuting gawa. Yan po ang dapat nating, diba, maging particular po tayo dyan. If we are a genuine believer, the Word of God, the Lord Jesus Christ said, we are the light of the world. At ang sabi po niya, and let your light so shine before men that they may see your good works. Kaya nga, kung meron dapat magaganda ugali, Kristiyano po dapat yun. Kung meron pong mga zealous sa mabuting gawa, Kristiyano dapat yun. Hindi po maganda na sinasabi natin, hindi relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Pero yung mga naniniwalang relihiyon ang makapagliligtas sa tao, tingnan nyo po, nagpapakatapat sa relihiyon. Nagpapakapanatiko sa relihiyon. Ginagawa ang lahat. Hindi po ba? Ngayon, tayo po, sinasabi natin na ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo po'y nagkiklaim na totoong iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ang tanong po, nasaan ang kapahayagan? Kasi ang Biblia po nagtuturo na meron daw pong things that accompany salvation. Meron daw po, mga kapatid, mga minamahal, na mga bagay na talagang kaakibat ng kaligtasan. It is one thing for us to claim, oy, Kristiyano ako ha, tumanggap ako sa Panginoon. One thing po yon. But it is another thing to prove that. Diba? Isang kakaibang bagay na ito po ay ating mapatunayan. May mga pagkakataon po na mas kapanipaniwala yung claim kung nakikita natin yung katibayan ng ating pong claim. At sa bawat claim, kailangan ng proof. Tama po? Naiisip ko lang halimbawa po, di ba? May mga bagay na i-claim tayo. Ang hinahanap yung proof na tayo nga po yon. So, kung kine-claim natin na Kristiyano tayo, nasaan ang proof na tayo nga yun? Na Kristiyano nga po tayo. Kaya dapat po, pag pinag-usapan kabutihan, ang dapat mas kilala at dapat mas kinakakakitaan ng kabutihan mga Kristiyano. Hindi yung Kristiyano tayo, siraan dito, siraan doon. Kristiyano tayo, mahirap magpatawaran. Kristiyano tayo, hindi tayo palatulong. Kristiyano tayo, pero alam niyo po yon, madali sa ating manakit ng ating kapwa. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to learn this very important message that as believer in Christ, be reminded that we are created in Christ Jesus unto good works. Kaya po, iyon ang isang ipag-pray natin lagi, Lord, biyayaan mo po ako para makita ka ng tao sa buhay ko. Nawa, Panginoon, biyayaan mo po ako para po nang sa ganon, maisabuhay ko po ang lahat ng nais mo para sa akin. Ang isang Kristiyano, niliwanag po ng writer ng Book of Hebrews, ang sabi nga niya, Beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we thus speak. Pagka totoong Kristiyano, ang nagpapatunay nito ay yung bunga ng ating pagka-Kristiyano. So kaya, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, kailangan ang bawat Kristiyano ay particular na dahil tayo po ay iniligtas ng Panginoon, ang dapat makita nating kalooban ng Diyos, iniligtas niya tayo para sa mabubuting gawa. Di ba? Kaya maganda po mga kapatid na napapapurihan ang Panginoon dahil sa ganda ng ugali po natin, dahil sa talagang matuwid na pamumuhay natin, dahil po sa maayos na pakikisama natin, dahil po sa pagkamakadiyos po natin. Yun po mga kapatid. So, to do good. Yan po ang kalooban ng Diyos sa mga tunay na mananampalataya. For we are His workmanship. Okay? Paalala po yun. Deklarasyon po yun. For we, referring to believers. Kasi ang tinukoy po sa 8 and 9, yung pagkaligtas natin. Ang tunay na ligtas, created in Christ Jesus unto good works. Okay? We are His workmanship. To do good. Okay? Number 2, to demonstrate His grace. Nako, blessed na blessed po ako doon po sa ibinigay ng Panginoon na message doon sa anniversary po ng Maranatha.
we emphasize the grace of God. And you know what? Ang salvation natin, biyaya po ng Panginoon. Di po ba? At gusto kong malaman nyo na sa buhay din po natin bilang Kristiyano, biyaya, at biyaya lang talaga ng Panginoon ang lahat. And it is good to demonstrate the grace of God in our lives. Kaya nga, wag po yung galing natin. Ang dapat po na makita yung galing ng Diyos. Hindi yung magagawa natin, kundi yung magagawa ng biyaya ng Diyos. So talagang, for me, malakas ang impact ng statement po ni Apostle Paul. Kung may Bible kayo, review ito. Ito po yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10. 1 Corinthians 15 and verse number 10, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Okay? But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." Mga kapatid, oo, nagagamit ka ng Diyos. Ikaw ay nakapag-serve sa Kanya sa anumang larangan. Maring nakakaawit ka. Maring ikaw ay nakapagbibigay. Maring ikaw ay masasabi nating active sa mga trabaho sa church, sa mga po pwedeng services na mai-render sa Panginoon. But my question is this: sino ang nakikita? Sino ang nagiging bida? Okay? Ako at ikaw, because we are His workmanship, we need to demonstrate the grace of God. Ibig sabihin, dapat maging demonstration tayo ng biyaya ng Panginoon. That the people will appreciate the grace of God, will see the grace of God in your life. So, hindi lang yung good works, kundi yung grace of God, mga kapatid. So, to do good and to demonstrate the grace of God. Yung gumawa tayo ng mabuti, at yung pong maipahayag, maipakita, mamanifest yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, Kristiyano, do not underestimate what the grace of God can do in your life. Maring yung ilan sa inyo, katulad ng takbo ng kaisipan ko, sino ba ako? Ano ba magagawa ko? Bakit ba ako para ilagay sa ministeryo? Diba? The reason why the Apostle Paul, he appreciated so much his Lord, the grace of God in his life, kasi kinikilala niya na lahat ng bagay sa buhay niya, biyaya ng Panginoon. So, to demonstrate the grace of God, yan po mga kapatid, ang dapat na mai-accomplish po sa buhay natin. Because we are His workmanship, okay, let us do good. Because we are His workmanship, let us demonstrate His grace. Atin pong ihayag, ipakita ang gawa ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Meron po akong gustong masasabi nating emphasis at exposition po sa 1 Corinthians 15 and verse number 10. Sabi po ni Paul, "But by the grace of God, I am what I am." So ito po, may bearing. Sabi ko nga, yung weight po nito, kasi kahit ipagmagaling mo na mabiyaya ang Diyos, kung di naman nakikita sa buhay mo, hindi po gaanong impactful. Di ba? Walang gaanong impact. Kaya dapat, if you would like to demonstrate the grace of God, mga Kristiyano, mga kapatid, kung gusto nating mahayag ang biyaya ng Diyos, ipakita po natin sa buhay po natin kung ano po ang nagagawa ng biyaya po ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, for me, it is an amazing thing. Wag na po sa iba, sa akin mismo. Ako mismo sobrang amazed na ang walang kwentang tao na katulad ko, yung isang tao na kung susukatin sa panukatang tao kapos sa napakaraming bagay, but because of the grace of God, mga kapatid, nagagamit po niya. And I can say na ang buhay na ito ay demonstration ng biyaya ng Panginoon. So allow God, di ba, para yung biyaya niya mahayag sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, mga kapatid, mga mananampalataya, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi po nating bigyang pansin ang biyaya ng Diyos at hayaan po nating ang mapansin ay ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo malakas, okay? Hindi tayo magaling, wala pong perpekto, pero tingnan nyo po ang kayang gawin ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So,
Bakit mo nakakayanan? Na sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinadaanan mo, nararausan mo yan, ang pagtatagumpayan mo yan, ang galing-galing mo naman. Actually po, hindi tayo ang magaling, biyaya po ng Panginoon yan. Di po ba? Biyaya po ng Panginoon ang totoong magaling. Ay, grabe ha, matindi yung ministry na ginagawa mo. Ang galing mo talaga. Ha? Mga kapatid, actually po, hindi lamang sa mga pagsubok, sa ministeryo pong ginagawa natin, hindi po tayo ang magaling. Biyaya po ng Diyos yan. So, hayaan po natin na lahat ng ginagawa po natin at nagagawa po natin sa buhay na ito, ang nahahayag yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, para sa akin, magandang aware tayo na mahina tayo para magkaroon ng pagkakataon na ang mahayag biyaya ng Panginoon. Kaya, kamusta po tayo? Na-enjoy po ba natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin? Kamusta po tayo? Nakikita po ba ng mga tao ang biyaya ng Diyos sa buhay natin? 'Di ba? People may judge us, at kung ano-ano po ang po pwedeng masasabi nating pintas na po pwedeng matanggap po natin sa tao. Pero mga kapatid, lahat ng kapintasan ay kayang tabunan ng biyaya ng Panginoon. Pagka biyaya na ng Panginoon ang pinag-usapan, grabe po ang po pwedeng mai-accomplish nito. So, mga kapatid, we are His workmanship. And because we are His workmanship, let us do good. Because we are His workmanship, let us demonstrate His grace. And because we are His workmanship, let us declare His glory. Let us declare His glory. Diba? Kanina, the idea is almost the same. Na dapat ang mabida, biyaya ng Diyos. At dahil kinikilala natin na biyaya ng Diyos ang lahat, sa ganung paraan, ang ating pong nagagawa na ibibigay natin ang kapurihan sa Panginoon. Isang mahalagang paalala po, mga minamahal, na sa usapang Kristiyano, ang isang Kristiyano na talagang masasabi po nating hayag yung gawa ng Diyos sa kanyang buhay, ang kanyang idinideclare ay ang glory ng Panginoon. There is nothing wrong to appreciate one another. I believe it is right. Okay? I believe it is good to appreciate one another. Pero hanggang appreciation lang po tayo. Pero yung glory, wag nating sa tao ibibigay. Yung glory, wag po nating agawin. Kaya nga, makikita nyo po in the operation of God, ito mga Kristiyano, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan ipagpilitan sa mga tao na Kristiyano ka. 'Di ba? Minsan, ang usapan po, para bang sa pamagitan po nung ating pong claim lang eh. Sabi ko nga, mas mag-dwell tayo sa proof nung claim. Because everybody can claim. Everybody can say, Kristiyano ko, Kristiyano ko, Kristiyano ko. You can claim that. I mean, sino po ba makapipigil sa atin na gawin yan? Pero alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, yung pong claim, one thing po yan eh. Yung proof, yun ang mas matindi. Dahil yung proof magpapatunay nung ating claim. Mahalaga po na biyaya at biyaya ng Diyos ang ating kilalanin. Ano po ngayon ang masasabi po natin na patunay na biyaya ng Diyos ang iyong kine-claim? Yung glory sa kanya mo ibibigay. Diba? Kaya ang Kristiyano po, dapat ang laman ng kanyang puso, ang pahayag ng kanyang bibig, dapat kalwalatian ng Diyos. Hindi kasiraan ng Panginoon, hindi kahihiyan ng Panginoon. Ang dapat po, ang lumalabas sa bibig natin, kapurihan ng Panginoon. Kaya dito po sa tinatalakay natin, sinabi ko nga po kanina sa opening po natin, ang sabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, bantad na po tayo dyan, na ang ating kaligtasan, biyaya ng Diyos. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So ito po ay established truth that when it comes to salvation, salvation is by grace alone. Naligtas tayo
sa 100% work of redemption ng ating Panginoong Hesukristo. Sa merit ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po ni kaunting bahagi po sa atin. Wala tayong contribution para sa ating salvation. 100% gawa po ng Panginoon ito. Kaya nga in form of a gift. Ano po yung gift? Yung 100% work of salvation. Yung eternal life. Okay? Hindi mo pinagpaguran, wala kang ginawa para dito, ang ating Panginoong Jesus lahat, 100% ang gumawa nito. At ito po'y gift. Okay? Pag ito tinanggap mo, hindi ang ibig sabihin, ikaw ang may ginawa. Diba? Wala kang idinagdag para sa iyong ikaliligtas. Ang tinanggap mo ay 100% work of Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Ito po yung eternal life. Ngayon po, as what I have said, ang tao po pwedeng mag-claim na siya ay saved. Pero ang tanong, nasaan ang proof? Kaya ang ipinaalala po ni Paul, kanina sinabi niya kung paano tayo naligtas. Sa verse number 10, ito yung maliwanag na kapahayagan ng kaligtasan at deklarasyon ng kalooban ng Diyos sa mga tunay na ligtas. Ano raw po tayo at sino raw po tayo? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Kaya nga, ang message natin, paalala sa lahat ng Kristiyano, Christians, we are His workmanship. We are God's workmanship. Okay? And because we are His workmanship, ano ang dapat gawin? Do good work. Diba? Do good. Ano ang dapat gawin? Mga kapatid, demonstrate His grace. Ano ang dapat? Declare His glory. Ito pong mga bagay na ito ay paalala sa bawat mga totoong mananampalataya. Kaya po, bago tayo magtapos, magandang ipaalala po, sabi natin, saved tayo. Sabi po natin, Kristiyano tayo. Kamusta po ang ating mga gawa? Do good. Ugaling maganda, tama po, pamumuhay na tama, at mabuting asal, pag-uugali. Do good. Declare or demonstrate His grace. Na sa kabila ng tayo po'y hindi karapat-dapat at walang kakayahan, mga kapatid, napakainam po na yung kahinaan natin ay maging dahilan para mahayag ang biyaya ng Panginoon. Yung kawalang kakayahan natin ay maging pagkakataon to demonstrate the grace of God. Yung buhay natin na nagbago ay maging demonstration ng grace ng Panginoon. Kaya nga kapag po may mga pagkakataon, kaming mga pastors, sa ilang mga sharing, di ba lahat tayo may past? At doon sa buhay po natin before, tayo ngayon nagtataka kung paanong nangyari na parang how the Lord turned, di ba, completely. I mean, yung kung paano pong sa buhay po natin, magugulat ka kung paano kumilos ang Panginoon. So yung biyaya ng Diyos, yun yung sinasabi ni Paul. Ang sabi po niya, and I thank Christ Jesus, my Lord, who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, a persecutor, injurious, for I persecuted the church, but I did it ignorantly in unbelief. Pero sabi niya, but the grace of God, you see, kaya nga, yung dating buhay natin, kung paano binago ng Diyos yun, demonstration ng grace yun eh. Diba? Demonstration po. Yun po ay maliwanag, manifestation po yun ng biyaya talaga ng Panginoon. Yung bang makita ng mga tao sa buhay mo what the grace of God can do. What the grace of God, sa paglilingkod mo, sa kahinaan mo, what the grace of God can accomplish. Kaya be willing. Let us be the demonstration of the grace of God. And then, we are His workmanship to declare His glory. To declare His glory. Nawa, sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, ang deklarasyon po natin, di ba, ito po'y maging deklarasyon ng kalwalatian ng Diyos. Mga kapatid, magandang na-appreciate po tayo ng tao, but make sure ang glory sa Panginoon. Magandang nakaka-appreciate po tayo ng tao, but make sure you will give glory unto God. Let us make it a habit
na ang ating pong deklarasyon ay laging kalwalatian ng Diyos. Hindi po yung kapulaanan, hindi po yung magiging kapintasan, hindi po yung magiging kasiraan ng kanyang pangalan. Kaya nga sabi niya, let them that name at the name of Christ depart from iniquity. At ang sabi po mga kapatid, tayo po ay dapat maging kapahayagan. Diba? Malinaw na talagang do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. Let us always declare the glory of God. Saved ka? Mananampalataya ka? Sa langit ka pupunta? Ipakita mo ang buhay ng makalangit. Sigurado ka? Kristiyano ka? Ipakita mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. At i-declare mo ang kalwalatian ng Panginoon. Mga minamahal, always remember, we are His workmanship. You and I am referring to all believers. Tayo po ay workmanship ng ating Panginoon. To do good, to demonstrate grace, and to declare His glory. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa naging patnubay mo po sa aming pag-aaral. Bagamat ang diablo po ay nagtry na kami po ay guluhin, but we praise you, Heavenly Father, sapagkat ikaw pa rin po ang nagtagumpay. And I thank you for this opportunity once again to minister to your people, to everyone na talagang sumusubaybay sa ministeryong ito. Lord, thank you so much. Kinikilala po namin na ito po'y gawa mo, dakilang Panginoon. At sa amin pong tinalakay ngayon, nawa naging clear po sa amin na ang Kristiyano po ay hindi dapat mabuhay lang na ang claim namin kami po'y Kristiyano. Nawa ang proof ng aming pagka-Kristiyano ay mahayag sa aming mga buhay. Kaya muli po, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang impact ng mensaheng ito. Ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy na mahayag sa aming mga buhay. Ang iyong gawa, ang mabubuting gawa, ang iyong biyaya, at ang iyong kalwalatian. Muli ko pong inilalapit sa iyo ang bawat isa na sumusubaybay ngayon. Abutin mo po kami sa aming mga pangangailangan. Sagutin mo po ang aming mga panalangin. Papagtibayin mo po ang aming pagkakristyano. At ikaw ang siyang mahayag at malwalhati sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Again, sorry po sa naging problema po kanina, pero naniniwala po ako na nabuo naman po natin ang mensahe at ang bawat isa po na talagang masasabi ko na nakasubaybay sa ministeryong ito ay kasama po sa aming panalangin sa patuloy na pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay. So abangan nyo po yung ating magiging deep talk na kung saan ang ating concern yung pong mga katotohanan sa Biblia sa maiksing paraan, ito po ay ating maipahayag. Kaya nawa, makawilihan po natin, pag ito po ay na-accomplish natin, maging gawi po natin at ma-enjoy po natin ang ating deep talk. Amen? So, again, thank you so much. Shout out sa mga mababasa ko ngayon. Kay Sister Normita, kay Lope, kay Nida, ganoon din po kay Juliet, kay Beam Pascual, John Kalunod, okay? Si Sister Emeline, okay? So, si Genesis ba yan? Genesis, at gayon din po si Christine, ang aking pong kasamang mga itinuturing na anak-anak, ano po? So, salamat po. At Sister Diane, at Sister Emeline, Joben, si Ate Mila, pagaling kang patuloy Ate Mila, ang kumari kong maganda, Sister Gina. Okay? So, at syempre po, shout out din po kila Kuya Robert ng London, si Ate Betty, Sister Vivian, at ganoon din si Kuya Martin, at ang mga members po natin. So, muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa mga kapatiran po natin sa Japan, sa panguna po nila Pastor Robert, at ganoon din sila Pastor Mark J, sa mga kapatiran natin sa Milan,
pangunguna po nila Pastor Andy, Pastor Genesis, sa ating pong mga kapatid sa Canada, sa pangunguna po ni Pastor Enrizel Mariano, at syempre pa sa gawain po natin sa London, sa pangunguna ng ating mga preachers, at gayon din po sa saan pa ba? Dito po sa bansang Pilipinas at sa lahat ng namumuna. God bless everyone. Good night.